Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Lunes po ngayon sa loob ng ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga supporters, followers and viewers of our Daily Gospel Reflection, sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga benefactors namin. Salamat po sa anumang tulong na inyong binibigay upang itaguyod ang pangbansang dambana ni San Antonio ng Padua at masuportahan po ang mga programa na may kinalaman po sa pagtulong at pagkakawanggawa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Lunes sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan, mula po sa ikawalong kabanata, mga talata 1 hanggang 11. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing ang pagiging makasalanan ng tao at ang pagiging mahabagin at mapagpatawad ng Diyos. Mga kapatid, sa mundo na ating kinaroroonan ngayon, hindi po may tatanggi na tayong lahat ay makasalanan. Yan ang katotohanan. Tayo po'y marupok, nilikha sa pagiging alabok, subalit sa kabila ng pagiging mahina at makasalanan, ay minahal tayo ng Diyos. God is our natural environment. You only find our true dignity and identity in our relationship with God. Sabi nga, without us, God will still be God, and without God, we are nothing. Sa harapan ng Diyos, wala tayong mapagmamalaki. Lahat po tayo'y mahihinang nilalang, may mga kahinaan kung kaya tayo'y mga makasalanan. Yan ang katotohanang hindi may tatanggi. Subalit, ang maganda, sabi nga, posible lagi ang pagkapatawad sapagkat ang awa, ang habag ng Diyos ay mas makapangyarihan sa kahinaan at pagkukulang ng tao. May dalawang uri ng makasalanan sa mundo. Ang una po ay yung mga makasalanang hindi umaamin sa kanilang pagiging makasalanan. Isa na po dyan, yung magnanakaw na nakapako sa krus katabi ng Panginoon na sa halip na magsisi ay nanisi pa. Yung isa po, nagtika, humingi ng patawad at humingi ng biyaya na siya may isama na Jesus sa paraiso. At dahil sa kanyang pagtitika at pagsisisi, kinamit niya ang kaligtasang kanyang hinihingi. Hindi po naiba ang mga eskriba at mga pariseo na sa halip na magsisi sa pangalan ni Jesus ay naghahanap pa ng dahilan na suluyin ng Panginoon sa kanyang mga sinasabi. Maging sa kanyang mga ginagawa ay naghahanap po sila ng dahilan upang may pahuli at may papatay ang Panginoon. Kinain na po sila ng kanilang galit at ng kapalaluan kung kaya't sa harap ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, hindi nila makita ang katotohanan sa kanilang pagiging makasalanan at sa kanilang pangailangan sa pagkapatawad ng Diyos. Mga kapatid, ang mga eskriba at mga pariseo ay nagtataglay ng masamang layunin, malinaw na ginamit lamang nila ang babaeng nagkasala laban sa ika-6 na utos upang siluin si Jesus. Ang lalaking nakatalik po ng babae ito ay nahuli din sapagkat hindi naman gagawin ng babae ang kasalanang binabato sa kanya kung wala naman siyang kapartner, di po ba? Pero ba wala? Nasaan? Bakit ang babae lang ang kanilang napagtuunan ng pansin? Ang mga kasabwat sa kwentong ito na ginamit lamang ang babae, nasaan po sila? Di ba't sila'y mga makasalanan din? Pero bakit ang sisi ay ibinubuntun lamang
sa isang nagkamali. Kaya gagawa sila ng lahat ng paraan. Masilo lang ang Panginoon sa kanyang sasabihin at sa kanyang mga gagawin. At meron namang mga makasalanang umaamin sa nagawang kasalanan, subalit nagsisikap na magbagong buhay. Sabi nga, napakaswerte nung nagtitikang magnanakaw. Sa huli, bago dalagutan ng hininga, nakapagsisi at ang patawad na kanyang hiningi ay hindi ipinagdamot sapagkat sinabi ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa harap ng Diyos sa pagiging makasalanan, ang kailangan lang po natin aminin ang ating pagkakamali. Ang babaeng nahuli sa salang pakikiapid, hindi man nagsalita, pero sa kanyang pananahimik, inaamin niya na siya ay nagkamali. Hindi siya nagmarunong, hindi siya tumanggi, o hindi sinabi na ginamit lang naman ako, tahimik niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Hindi na nga binanggit ang pangalan ng lalaking kanyang nakatalik sapagkat hindi siya yung tipo ng tao na mandadamay ng iba para lamang iligtas ang kanyang sarili. May tatlong mahalagang aral na iniiwan po sa ating ang ebanghelyong ito. Una, ang lahat ng may sala ay hindi binanggit sa kanilang pangalan. O di po ba? Kaya kahit ang tao ay nagkakamali, may karapatan pa rin siya na ingatan siya sa kanyang pangalan. Sapagkat sa ating mga pangalan, tinanggap natin ang biyaya sa pagiging mga anak ng Diyos. Sa binyag, binyagan tayo sa ating mga pangalan at tayo naging mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang pagyuko ni Jesus at pagsulat sa lupa. Diba? Gamit ang kanyang daliri. Ito po ay simbolo ng kanyang pagpapakababa sa harapan ng mga taong makasalanan. O di po ba, nung unang Huwebes Santo, sa huling hapunan, ano po ang ginawa ni Jesus? Lumuhod siya sa harapan ng kanyang mga alagad at hinugasan ang kanilang mga paa. Sa pagsulat ni Jesus ng 2 beses sa lupa, gamit ang kanyang daliri, maaring sa una, isinulat niya ang kasalanan ng babaeng nagkasala. Ang ikalawa, isinulat naman niya ang kasalanan ng mga taong nais magparusa sa babaeng nagkasala. Kaya ang pangatlong aral, sa huling bahagi ng kwento, dalawa lang po ang natira. Si Jesus at ang babae na nagkasala. Yung mga ayaw umamin, sa hiya, umalis, because they were also made aware of their sinfulness dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Because in the end, only two things will remain. God in His mercy, and man in his sinfulness and misery. Kaya, mga minamahal na kapatid, totoo po, sa harapan ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Si Jesus ay dumating upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang larawan ng pagiging mahabagin ng Diyos. Ulitin ko, in the end of the gospel story, dalawa lang po ang naiwan. Si Jesus sa kanyang pagiging mahabagin at ang babae nagkasala sa kanyang pagiging makasalanan. Tinatawad, kinahabagan, iniligtas ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na bukal ng awa, maraming salamat po sapagkat sa kabila ng aming pagiging makasalanan, palaging nananaig ang lakas kapangyarihan na iyong pagmamahal at pagpapatawad. Akayin mo kami sa daan ng kababaang loob upang palagi namin makita ang aming kahinaan at ang aming pang-araw-araw pangailangan sa iyong pagpapatawad. Because you alone can save us. You alone can perfectly forgive us. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang pagdinilay natin sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, na tigit sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Patuloy po ang aming pasasalamat sa mga nagpaabot ng kanilang tulong sa aming mga programa na may kinalaman sa pagkakawanggawa at pagtulong sa kapwa. At patuloy din po naman ang aming panawagan sa mga nagnanais pang magpaabot ng kanilang tulong sa anumang halaga. Lubos po namin kayong pasasalamatan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.